Okay, update tayo kabayan, kabaro sa ating crypto. Last Sunday nag-vlog tayo sa tungkol sa Ethereum. Nag-discuss tayo tungkol sa 15 minutes kung bibili ka pababa sa 15 minutes sa Ethereum. Ngayon ang Ethereum bumagsak, no? Tama yung na-predict natin pero yung na-explain natin doon, ito pa. Dito pa to. Tapos nag-break siya pero tumaas. Nag-peak siya. Nag-pulse breakout siya. Akala mo tataas na, no, pero bumaba pala. So yung basa ko, kung bibili kayo tapos pababa kayo, dito kayo bababa sa dito kayo lalabas sa ayun na. Ito yung sabi ko last vlog na good evening kabaro, kabayan. Explain tayo sa Ethereum. Last vlog natin last Sunday. Mayroon akong nabanggit doon sa 15 minutes na kung may bibili ka pababa. So ito na yun, nag-breakout siya, oh. Nag-breakout. Tapos yung basa natin dito pa yung price. Tapos umangat. Yung pala pulse breakout lang, tapos bumaba. So kung nakabili ka noon, tapos dito ay dito yung sinabi kong stop loss, tamaan ka, oh. Pero kung itaas-taas mo konti, so hindi ka matamaan. Pero kung ganito ka lagi, naghintay ka ng breakout trader ka, so hintayin mo mag-breakout dito or mag-breakout dito, tapos anong gagawin niya? Saka nakapapasok. Diba, kung lagi kang na tamaan ng stop loss mo, ito lagi mong pattern na ginagawa, lagi natamaan ng stop loss mo, tapos kabilang side siya. Kung bibili ka, natamaan yung stop loss mo, tapos bumulusok. Tapos kung pababa naman ang nabili mo, tamaan stop loss mo, tapos bumulusok. Tapos ilagi mo yung babantayan. So pag ganon, ihintayin mo siya na breakout. Tapos kung saan siya mag-breakout, tapos bibili ka. Para hindi ka na ma-stop loss kung yun ang lagi kang natatamaan sa stop loss. So hanggang sa makabisado mo siya. Although matamaan ka pa rin o mamali ka pa rin, pero kung lagi mo yung ginagawa na naghintay ka ng breakout, kung pulse ba siya o hindi. So pag ganito, nag-pulse siya dito, tapos hindi siya tumuloy, tas daming seller. So pag mabasag niya to, dito ka bibili pababa. Tapos lalabas ka dito sa tingnan natin sa 1 hour. Ito sa 1 hour yung sabi ko nga lalabas ka dito. So ngayon malapit na. So 1 hour. So tingnan natin yung last vlog ko dati sa Sunday. Sa Ethereum naman ganon din. Consolidate sa 1 hour. Bumagsak tapos dito pa siya na area. Pag tingnan mo sa daily, halos pareho sa Bitcoin, no? Taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Tapos nag-break. Gano'n. Consolidate pa rin siya. Di pa alam kung tataas dito or bababa dito na area. So yung iba naman, mga profitable sa day trade, bibili sila dito o stop loss nila dito, tapos yung TP nila dito kasi dito yung malakas
Dito 3.6. Kung day trader ka, ito yung ano mo. Pero wala kasi siguraduhan, kailangan mo lagay ka ng stop loss. Kasi kung di ka naglagay, di pala siya pupunta dito, bumagsak pala siya dito. So, talo ka konti. Pero kung tama ang basa mo na darating siya dito, so, malaki panalo mo. Ganun ang trading. Kung day trader ka, kailangan sundan mo yung pattern mo, yung diskarte mo. Kasi pag bago-bago ka, kailangan talaga sa trading, kailangan matalo ka konti, nalo malaki para ang account mo tataas. Kasi walang makapagbasa kung saan siya pupunta, pababa ba siya dito o hindi. Pag titingnan natin sa 15 minutes, and gumagawa siya. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. So, maaaring ba tataas, pero itong na area na ito malakas din. Baka dito, tas babagsak. Hindi natin alam. Pero pag titingnan mo dito, pag titingnan mo dito, yan trend line din to sa 15 minutes. Trend line pataas, ngayon binasag. So, baka ganun. Babagsak dito. Babagsak siya kung nabasa ganon. Kasi trend line siya sa sa 15 minutes maaring ganun, tapos babalikan niya to. Dili ka mag-out. Kung bibili ka dito pababa, kung mag future trading ka, dito stop loss mo dito, or dito lampas kunti kasi magbabounce, hindi siya tutuloy. O kaya dito siya, bagsak na siya dito ka lalabas. So, hindi natin alam kung yun lang mga basa natin, pero kailangan talaga mayroon kang risk assessment. Kailangan na pag pababa ang binasa mo, bababa ang mo, dito ka lalabas sa support. Ngayon, ang stop loss mo dito banda. So, 1:2. 1:2 ka. Pero kung dito ka, tas parehas lang sila ka, 1:1, merong profitable, pero depende. Mas yung tutuan ka dito, o ganun ang baka kung mag-sell ka nito kasi binasag niya, baka mag-pick siya dito tapos biglang bumulusok. So, kung bibili ka nito sell, dito stop loss mo, dito ang mo, out. So, yun guys ang nangyari sa Sunday, So, ganun ang pagtitrade. Kailangan mo to i-scale talaga, pabalik-balik mong gawin. Kaya, masusunog ka talaga. Magsunog ka ng pera, pero meron kang naintindihan sa katagalan. Kasi scaled, ang trading kasi scaled. Yung, kumbaga, yung basa mo sa chart, lagi mo siya nakikita. So, kung ano yung nakikita mo lagi, 80%, 100, ilang percent mo lagi mo siya nakikita. So, yun lang lagi mo ang iterate. Di ka natitingin sa iba kasi doon ka na master. Kung breakout trader ka, kagaya dito, breakout trader, nag-pulse breakout. So, katagalan, malaman mo siya kung pulse breakout to. Kasi alam ko ang pababa ang market, pababa pa to. So, kung nag-pulse breakout siya dito,
kunyari tataas siya pero hindi pala siya tumuloy, alam mo to na meron siyang sealer pala malakas. So pag bumaba siya, nilampasan niya yung pas ganito, kasi sa 15 minutes nakita mo na to break trend line eh. So ngayon, pag tumaas siya nag pulse breakout, so ito bababa to. Tapos lalabas ka na doon sa 4 hours saka 1 hour. Doon kung saan yung support. So yun lang guys ang explain ko sa Ethereum. Hope meron kayong matutunan, no? So ang trading ganun talaga. Matalo ka maliit, manalo ka malaki, para yung account mo lalaki siya. Kasi ito like ganito, nag-buy ka, tapos kung hindi ka nag-stop loss dyan, sunog ka doon, liquidate ka. Kailangan talaga meron kang risk assessment, meron kang stop loss. Tapos pagka ganito, sell ka, tapos ganito lagi, may mga false signals. So, tapos lagi kang na stop loss, so hintay mo na lang kung saan, kung false breakout siya, para sa sunod konti na lang ang talo mo. Kasi kung lagi kang natatalo sa mga ganito, may false breakout pala siya, tapos babalik pala. So yun lang guys, masabi ko. Thank you and follow.